morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background, my BS psychology background, and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Good morning po. Ako'y papuntang Quezon ngayon, and I thought of doing a video na kinumpile ko mula dun sa mga talk time ko with the followers, no? Yung mga concerns nila, and ano yung observe ko na ano yung kailangan talaga nila na pag-iisip, no? At anong kaalaman yung kailangan nila para mabukas yung kanilang isip, no? Para ma-absorb nila at ma-apply nila yung learning kung paano i-manage ang anxiety or even depression, no? Or even depression. Okay. I think importante na maintindihan ninyo yung inyong katawan talaga. Kasi kadalasan takot kayo sa mga, or tayo, ako dati, takot tayo sa nararamdaman natin. Okay? Sa nararamdaman natin. Again, sabi ko nga, kung wala tayong anxiety disorder, hindi natin napapansin yung mga nararamdaman natin. Yung nararamdaman natin, konti lang yung pagkaka-identify natin sa mga nararamdaman natin. Halimbawa, pagod. So, ini-encompass niya yung lahat ng nararamdaman natin. Sa isang taong wala anxiety disorder, pagod. Ganun lang. Masakit ulo. Okay. Hinihingal ako. Ganun. Ano pang mga tendency? Kinikilabutan ako. Ang tigas na mga muscle ko. Ano pa? Masakit dibdib ko. Pero syempre, pag masakit dibdib, medyo kakaiba. Pupunta tayo doon mamaya. Yun lang, no? Yung mga normal muna na pakiramdam. Hingal, kasi naglakad. Yun. So, ang mga tao, takot, no? Sa bawat pakiramdam sa katawan, no? Ngayon, pag natakot ka kasi doon, maglalabas, magmamagnify pa siya. Lalalain niya pa yung nararamdaman na yon, gawa ng adrenaline. Okay? Yung chemical na lumalabas sa atin kapag tayo ay excited, kapag tayo ay takot. Adrenaline. Okay? Halimbawa, ito yung sinasabi ko na ang mga tao daw ay nakakabuhat ng refrigerator kapag may sunog. So, yung energy na yon, yung kapangyarihan na yon ay adrenaline. Okay? Norepinephrine, epinephrine, mga ganon. Pag nasa brain siya, pag sa body, adrenaline na siya. So, tapos, nasustorm mo lang yung energy, kaya ramdam na ramdam mo pag lumabas na yung adrenaline. Kasi kung totoong sunog yun at nagbuhat ka na ng ref o iniligtas mo na yung mga anak mo, binuhat mo, tumakbo ka, nailabas mo yung energy na yun. Gets nyo? So, ang adrenaline, ang gamit natin yan sa, well, basically, maligtas tayo sa danger. Kaya lalabas yan. Pero kung papansinin ninyo, dati, ano tayo, mga barbaric tayo, mga sinaunang tao, makipagyera tayo, makipagpatayan tayo sa piece of meat. Kunyari, naghahunt tayo, may kalaban tayo, may kabilang tribo, makipag-away tayo, o kaya inagaw, no? Kunyari, inagaw nung bear yung pagkain natin. So, kailangan natin siya labanan, diba? So, nung nakita natin yung bear na yon, ready to fight na tayo. Ready na. Ayan yung bear, akin na yung pagkain ko yan. Gaganong ka na, suntok ka. Pagkakipagtakbuhan ka, rolyo kayo kung saan-saan. Ganon. Pag lumabas yung adrenaline na yon, na ilalabas mo yung energy kasi nakipagsuntukan ka, tumakbo ka, inawa, na ilabas mo siya. Okay? Kaya, parang hindi mo siya pansin kasi nailabas mo eh. Pero ang problema natin sa makabagong panahon, wala naman tayong kaaway na leon.
wala naman, o bear, wala naman masunog. So tayo, pag lumabas yung adrenaline, nakaganito lang tayo, nakaupo, ano ito nangyayari sa akin, ano itong pakiramdam na to. So, kailangan nyo maintindihan na it's just the adrenaline. Yun yung energy na yun na kung makipagsuntukan ka, lalabas yun. Hindi mo mapapansin kasi ang sarap na mailabas mo yung power na yun, yung adrenaline na, yung energy na yun. Pero dahil wala ka namang kaaway, hindi ka naman nag-hunt ng food mo, nasa opisina ka lang, sa bahay ka lang, nakaganyan ka lang, sa jeep ka, nasa bus ka, ano itong nararamdaman ko? Ang bilis ng tibok. Teka lang, para lang maintindihan nyo lalo. So ano yung adrenaline? So adrenaline yan yung magpapataas ng blood pressure, yan yung magpapabilis ng paghinga mo, yan yung bakit kailangan bumilis hininga mo? Kasi kailangan mo ng oxygen. Kung lalaban ka, yung katawan mo kailangan maikutan siya ng oxygen at mas marami. Yung iba naman magsha-shutdown. Halimbawa, yung digestive system, magsha-shutdown siya kasi hindi ka naman kakain, makikipag-away ka, kakain ka pa ba? Habang nakikipag-away ka, may inumuya ka. Hindi ganun. So yung katawan mo, napaka-intelihente, ang galing, parang kotse. Alam niya, pag pinindot mo yung brake, napakan mo yung brake, alam niya kung nagsistick ka, primera, second, pag ginano mo, susunod yung katawan. Naintindihan? Siya, mautak siya. Yung katawan natin, isa-shutdown niya yung digestive system kasi nasa fight, flight, freeze response ka, no? Hinihingal ka ngayon kasi kailangan mo ng oxygen para makalaban ka. Yung oxygen na yan yung nagpapalakas din sa'yo. Okay? Kung yung utak mo ang bilis tumakbo, bakit yung utak ko parang hindi ko makontrol, ang bilis-bilis niya mag-isip o lagi kung ano-ano pinag-iisip niya? It is because yung utak mo kailangan makapag-isip siya kung paano ka maliligtas or paano ka mananalo. Okay? So kung bilis-bilis siya, yun naging problema ko dati, parang utak ko hindi ko makontrol, parang isip lang siya ng isip na kung ano-ano. Ano ba ito? Ba't ganun? It is because nailabas ko yung fight, flight, freeze response ng katawan ko sa danger, hindi ko siya makontrol ngayon. At ito pa, kapag hinihingal ka na, kasi nga kailangan mo ng oxygen. So ang puso mo kailangan niya tumibok na mabilis, kasi pag tumibok siya na mabilis, yung dugo mo kailangan umikot. Yung dugo mo ang may dala ng oxygen sa buong katawan. Kailangan yung intindihin kasi yun, kasi pag hindi nyo naintindihan, hindi nyo alam ano nangyayari sa akin. Ano nangyayari sa akin? Ano nangyayari sa akin? Mamamatay na ba ako? Talalagyan mo pa ng interpretation. Mamamatay na ba ako? Stroke ba to? Heart attack ba to? Etc. etc. La! Bush! Sabog yun, no? So kailangan nyo na maintindihan. At ganun lang siya. Wala ka nang dapat sasabihin na baka cancer to, baka heart attack to, baka stroke. Kung ang heart attack sinasabi na, o kung ang stroke tatabingin yung mukha mong ganon, yung katawan, yung kalahati ng katawan mo madi-disable, hindi ka na makagalaw, yun ang simptomas ng stroke. Okay? Pero hindi mo malalaman hanggat hindi dumating yun. Kaya ang simptomas doon, titingnan ng doktor, sige, taas mo yung dalawang kamay mo, magsalita ka, alam mo ba kung nasaan ka, sabi mo nga ganito, kung nagsaslur ka, yun malalaman ng doktor na nagsustroke to, bigyan agad ng gamot to para ma-reverse pa natin. So yun yung kagandahan naman sa panahon ngayon. Pag na-stroke ka, basta madala ka sa ospital, may mga gamot na agad na pampalabnaw ng dugo para kasi ang stroke naman, ang ibig sabihin niyan, nababarahan, no, yung utak mo, so hindi napapasukan ng dugo. Pag nababarahan yon, namamatay yung mga cells doon. At yung mga cells, yun yung mga memory mo, yun yung mga motor whatever sa katawan mo, na kapag gumagal. Okay? So ang ideya is that titibok yung puso mo kasi kailangan niyang mag-pump ng dugo sa buong katawan, kasi nga kailangan mo iligtas yung katawan mo. Kung maisunog nga or kung kukunin mo yung pagkain mo dun sa kalaban mo na bear, kaso problema, wala nga sunog, nasa makabagong mundo tayo, nasa opisina ka lang, nasa bahay ka lang, nagdadrive ka lang ng ganito. Kapag naintindihan ninyo yung pakiramdam nung
adrenaline, no? Dapat makilala nyo siya. Pag nakilala nyo na, lang niya adrenaline talaga to. At kailangan convince kayo. Kasi kung hindi kayo convince, matatakot pa rin kayo. Katarantaduhan yung sinasabi ni Coach J. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Kung hindi kayo hindi, talaga may sakit ako. Hindi ko lang mahanap yung mga tatangang doktor. Kahit anong test gawin at sinasabi negative, hindi totoo yun. May sakit talaga ako. Hindi nila alam. Kung ganun utak mo, bahala ka. Ang anxiety, ilang taon na po yan. Panahon pa ng mga sinauna, meron na tayong anxiety disorder. Pero anxiety talaga, mula pa lang kay Adan at Eva may anxiety na sila. Lalo nung pinalaya sila. Nung syempre yung hindi pa nila kinakain yung, hindi pa sila natukso, ano yun, kalma lang yun, kalma. Pero mo, ano problema mo? Walang sakit. Pagkain punong-puno. Kung gusto mo kumain ng persimmon, persimmon, no? Kailangan mo kumain ng ubas, kailangan mo kumain ng pear, watermelon, mais. Kung ano yung naisip mo masarap, nandun lang. So wala silang anxiety, wala silang sakit, wala silang gutom, wala silang sakit. Naisip ko nga, boring kaya? Hindi rin siguro, kasi napapaligiran ka ng mga hayop. Ang sarap makipaglaro sa hayop. Ay, by the way ha, liko tayong konti. Magandang sa mga tao may anxiety disorder, depression, magandang meron kayong hayop. Basta, ibang kwento, pero magandang may hayop kayo. Okay? Ibang topic na lang yan. Mabalik tayo na kailangan nyo dapat yung simptomas yung nangyayari sa inyo. You just have to understand it, that it's adrenaline. At normal yun. Kasi bakit siya normal? Tingnan mo, pag ginulat kita, kunyari, basta ginulat ka, "Ay! Happy birthday!" Ganun. O kung ano man, basta nagulat ka. Ano bang mangyayari pag nagulat? Ganito na lang. Kunyari, sinasample ko to. Halimbawa, nakaupo ka dyan ngayon sa sala mo, biglang yung ceiling mo bumigay, biglang may anaconda, may sawan na biglang bumagsak sa lap mo. Anong pakiramdam? Imagine niyo yung pakiramdam na gaganon ka ba? Gaganon ka. Tatakbo ka! Sawa! Na-imagine niyo yung energy na yon, na gumanong-ganon ka, ay, sawa! That is adrenaline. Ngayon, kunyari nakita ka ng sawa, biglang bumagsak siya ganyan, tapos hindi mo ilalabas, hindi ka gaganon-ganon, hindi ka tatakbo. Pero ano yung pakiramdam na yon? Yung pakiramdam na hindi mo na ilabas. Ang pangit noon. Ganon. Okay. So, sa madaling salita, kailangan nyo lang kilalanin ang inyong katawan, ang adrenaline, ang symptoms, bakit mga nangyayari yun. It's just adrenaline. Ganon. Ako dati, ano ba yun? Lalo na kung may sakit ka, may yung mga flu symptoms. Ang pangit ng flu symptoms kaya. Yung flu symptoms, masakit ulo mo, fatigue, yung bang parang hinang-hina ka, ganyan. Ano ba? Ayun. Ngayon, teka lang, babalik muna ako. Basta yung pakiramdam niya, pangit yun eh. Flu lang pala. Ikaw, sa utak mo, mamatay ka. Pero ito muna, may gusto kong sabihin eh. Makakalimutan ko ata. Wala. Okay. Ito yung gusto kong kasi ito common talaga to sa mga tao. Okay, blood pressure. Siyempre, kapag nakakita ka ng sawa ngayon, sawa! Yung blood pressure mo tataas. Bakit kailangan ng blood pressure tumaas? Para tumakbo ka. Pag hindi tumaas yung blood pressure mo, paano ka tatakbo? Kailangan niyang tumaas. Yung blood pressure mo, yan yung magpapabilis din sa utak mo. Kasi yung dugo mo kailangan umikot, etc. May purpose yung blood pressure. Bakit siya nangyayari? Bakit tumataas? Bakit siya bumababa? Okay? So, bagong kain ka, mataas blood pressure mo kasi gusto niyang tunawin. At yung blood pressure mo nandun sa tiyan. Kailangan niyang tunawin yung... Kasi ang dugo kailangan pumunta sa tiyan. So, blood pressure mo tataas. Kailangan niya tunawin. So, yun yung silbi niya. Kasi kayo, takot agad pag tumaas yung blood pressure. Hindi.
Again, ulit-ulitin ko, ang blood pressure buong araw magfa-fluctuate yan, tataas, hindi mo alam. Kaya nga sinasabi siya na parang silent killer, kasi in reality ang blood pressure taas baba buong araw. Ngayon nagsasalita ako, mataas BP ko ngayon, kuhanan niyo ako ng BP ngayon, mataas BP ko. So dapat ba ako matakot? Ala, kunyari nag 130, 90 tong BP ko ngayon. Oh, matatakot ba ako? O sabihin natin nag 140, 90 kasi grabe na isigaw ko, nagaganong pa ako. Matatakot ba ako doon? Hindi. Paano ako magaganon yung mga arte-arte ko kung hindi ako mataas ang blood pressure ko? Okay? Kaya rin, ito isa pang ebidensya na bakit hindi siya masama. Ang stress test echo sa heart. Yung cardiologist, ang gagawin niyan, pa-exercise ka sa treadmill, palalakarin ka. Yung treadmill habang tumatagal, aangat ng ganon, may incline, no? Tapos bumibilis. So, pero mo tumatakbo ka na naka-incline ka, yung treadmill, ganyan, di ba? Maya-maya gumaganyan na yan. Tapos bumibilis. Mga ilang ano yun, parang mga 5 cycle yun, or 6, I don't know. Ganon, takbo. So, maya-maya, habang ginagawa mo bawat cycle, tinitingnan yung blood pressure. So, in-observe nila, oh, yan, okay, tumataas. Normal. Kasi alam nila na tumatakbo ka, pa-incline na, mas mataas yung blood pressure mo ngayon kasi pa-incline na eh. Ngayon kung masama yung, bakit nila ginagawa? Yung pinapatay ka ba nila? Hindi. Kasi, pero nakaabang sila in case na mahilo ka kasi maaaring may sakit ka kasi talaga. Okay? Kung may at least sa ospital ka pa rin naman, doon nga nila malalaman kung yung blood pressure mo ba tataas pero mabilis bumaba o talagang umpisa pa lang mataas na yung blood pressure mo. Titingnan yun. So, ganun, no? So, the point is, again, ang gusto ko mawala sa inyo, yung takot ninyo sa blood pressure. Huwag pong tatanga-tanga. Alam ko, paborito nyo marinig yan. Yung sinasabi ko, kayo tatanga-tanga. Okay? O kahit tanongin nyo kahit sino cardiologist, hahamunin ko kayo. Okay? Saan kayo matatakot? Saan kayo matatakot na blood pressure? Kapag nanonood ka lang ng TV sa bahay, wala kang iniisip, kasi palang isip ka, pwede rin tumaas ang blood pressure mo, depende. Kaya nalala mo yung hayop na yun, tataas na naman ang BP mo kasi hayop siya, tataas BP mo. So gano'n, okay lang yan. O ngayon, kailan ka mag-worry na mataas ang BP mo? Kapag halimbawa, nanonood ka lang ng TV, isang oras ka nang nakanonood ng TV, tapos tiningnan yung BP mo, wala ka namang iniisip, hindi ka na iihi, hindi ka naman bagong kain, hindi ka naman busog, hindi ka naman naiinitan. You see, dami pang factors kung bakit tumataas ang BP, no? Hindi ka naman naiinitan, hindi ka naman nilalamig. Kasi lahat nga yan, tumataas ang BP. Okay. Ngayon, tiningnan yung BP mo. Ay, papahinga ka lang. Ang taas 140/90 Okay, ang 140/90 dyan nagde-decide sa gamot. Actually nga ngayon binago pa nila eh. Ngayon nga 120/80 na eh. Kailangan kasi daw ang blood pressure mo mas mababa sa 120 at sa 80. Okay? Pero ilang taon na, ngayon lang nabago. Pero the idea is, siyempre titingnan yung lifestyle mo at yung katawan mo. Ikaw ba ay obese? Mataba ka ba? Ilang taong ka na? Kasi kung bata ka, medyo malayo pa. Heart attack pa. Pero kung medyo may edad ka niya, kunyari 90 ka na, tapos obese ka pa, tapos hindi ka gumagalaw, so talagang pwedeng may mangyari. Pero 90 ka naman, hello, nabuhay mo naman na yung buhay mo. Kung nga pinag-uusapan namin parang gusto ko mamatay na ng mga age of 70, parang gano'n. Yun naman pinag-uusapan namin. Ikaw ilang taon? So 60, sira ang 65 ngayon, lakas-lakas pa nun, mga gano'n, mga 75 siguro. Yung bang buhay ka na kaya kasi nakatawan mo pa at kaya pa ma-enjoy, pero yung tipong hirap ka nang mabuhay, yung sarili mo hindi mo na mahugasan. At ayoko nang ganun. So yun nag-usapan namin. Gusto ko ng nasa paraiso. Minsan si mama niloko eh. Kahit naman matay ako ngayon kung nasa langit ako, di ba ang sarap? So imagine mo ako, kanyari parang, di ba excited tayo punta ng Boracay, punta ng US, punta ng kung saan. Kasi feeling natin maganda doon, bakit natin hihinto? Samantalang yung langit forever, saya na yun, di ba? Di ba? Anyways, so yun, yung blood pressure, yung ideya nyo na porkit mataas ang blood pressure, kaya importante. So hamunin ko, magtanong kayo ng mga doktor, dapat ka ba, kaya nga tingnan niya, isa sa mga ebidensya aside from the stress test echo,
Ang tamang pagkuha ng blood pressure, kailangan magpahinga ka muna. Yun ang magaling. Pero kunyari, kararating mo lang ng clinic o kung saan man, kinuha na kagad ng blood pressure, mali yun. Mali. Kasi talagang pwedeng mataas yung blood pressure mo kasi galing ka sa initan. Nagtakbo ka, nininervyos ka, nag-anxiety ka. Ganon. At sa panahon ng grabe nervyos mo at mataas yung BP mo, tandaan ninyo, ang katawan din natin ay nag-heal sa gabi. Pag nagpapahinga tayo, kaya importante rin yung tulog. Okay? Tandaan ninyo, yung katawan natin nag-heal siya. Gumagaling siya. Yung pagtulog ay kakampi natin para mag-heal yung katawan natin. So kumbaga everyday nagre-reboot yan. Buong araw ano ka. So huwag mo isipin na ngayong araw na to, kaya nga tingnan nyo yung mga sakit. O sige, pahinga ka. Mga 3 days, 4 days higa ka. Kasi gagaling ka pagkatapos ng sakit na yun. So yung katawan natin, kaya niya mag-heal. In fact, ngayon habang naglalakad tayo, buksan ko itong bitana, na may construction, pumasok ngayon yung bacteria, sininghot ko halimbawa, ngayon habang nagdadrive ako, nakikipaglaban na yung mga white cells ko dun sa bacteria, sa virus. Kadalasan nananalo sila. Kaya wala kang sakit. Kasi everyday nalalanghap po yung mga yan eh. Pero meron kang white cells, yung mga OCD dyan ha, may white cells ka na kaya magandang nagkakasakit from time to time kasi nagde-develop ka ng immune, tumataas. O yung mga OCD people, para na-realize yun na, kaya yung mga bata, okay lang sa mga bata na magkasakit sila. Kasi nagle-level up yung katawan nila, nagde-develop sila ng immune system. Kunyari, yung bacteria 1, pumasok, magkakasakit siya. Ngayon, yung katawan niya, ang galing-galing, nag-develop ng ito ang pampatay sa bacteria 1. For example lang walang sariling word ko lang yung bacteria 1 para maintindihan nila. May pumasok na bacteria 1. Hala, sino to? Sino tong bacteria 1? Gumagano si bacteria 1. Ngayon, nandito yung white blood cells natin. Ngayon, parang natatalo si white blood cells. Nananalo si bacteria, so nagkakasakit ka, ganun. Or, yung lagnat, ang lagnat ay kailangan ng katawan. So, umiinit yung katawan mo, it is because that's when lumalaban yung ating katawan. Kailangan yung mainit na environment para labanan niya yung virus o yung bacteria. Kaya ang nagiging simptomas is fever or lagnat. Ang lagnat ay hindi sakit. Ang lagnat ay simptomas ng sakit or ng simptomas na ang katawan mo ay lumalaban sa virus. Galing, di ba? So, simptomas ang lagnat kasi kaya nagre-react yung katawan mo, kaya umiinit kasi lumalaban siya dun sa bacteria. Okay? Yun. Naintindihan niyo? So yung bacteria pag pumasok at medyo malakas, iinit yung katawan niyo para malabanan niya yung bacteria na yan. So kini-create na yung mainit na environment para kaya niyang labanan yung bacteria. You see, daming kalaman dyan, no? Pero siyempre, pag alam mo may lagnat ka, ibig sabihin may bacteria ka nga. Gets nyo? Sinabi ko kasi hindi yun yung sakit. Well, kung may lagnat ka, alam mo may sakit ka kasi may bacteria ka eh. So, okay, malito doon. Okay? Malalaman na doktor, may ano yan. Ito simptomas na, may bacteria, may ano, whatever. Virus, whatever. Okay? So, sana naiintindihan na ninyo yung katawan natin. Kaya, saan ako napunta? Sawa. Yung nagulat ka na yon, hindi, tama eh. Okay na tayo sa blood pressure kasi importante maintindihan nyo. So, I'm sure medyo nawawala na yung takot nyo ng konti sa blood pressure, no? Pero, everyday kapag naalala nyo yun, okay. So, pati yung sinabi ko lang kung kailan kayo dapat mag-worry about blood pressure, kapag nakaupo lang kayo at chinek, ito maganda rito, at chinek ng buong linggo. Hindi siya pwedeng ngayon lang. Kailangan everyday i-check siya buong linggo, same time. Kunyari, pagkagising sa umaga, pagkaihi, kasi kailangan walang ihi kasi nakakataas ng pressure yon. Inhale, exhale muna. Kasi yung inhale, exhale nakakababa pala ng blood pressure yan. It's proven. Yung subukan ninyo. Kunyari, mataas BP, mag-inhale, exhale kayo. Hold. Tingnan yung BP nyo bababa. Ngayon kung talaga mataas,
Kasi may nervyos nga kayo. So kailangan 1 week. Hindi pwedeng ngayon lang. Kasi kung ngayon lang, dahil baka ninervyos ka, baka uminom ka ng whatever, wala kang tulog. Kaya dapat 1 linggo. Kasi ang pagtingin dyan, averaging. Okay? Averaging. Ngayon, kunyari, in-average, hindi, buong linggo siya. Pero yung blood pressure niya, 140/90 talaga eh. Mamatay ka na ba kagad? Hindi po. Hindi ka mamatay. Kaya nga mayroong maintenance. Sige, kasi yung edad mong yan, kasi alam niyo yung mga bata, hindi yan masyadong mataas ang blood pressure niyan. Kasi bata eh. Yung kanyang vessels, mga stretchy pa. Maunat, yung nagagano stretchable. Pero pag umiidad na kasi tayo, nagiging siya stiff. Yung naninigas, sample, para may lintulad ko lang, yung balloon, di ba yung lobo? Pag inipan mo ganon, stretchable siya, nag-expand siya. So yung hangin madali pumasok tuloy-tuloy kasi ang balloon ay stretchable. Ngayon, alam niyo yung water bottle ba tawag? Alam niyo yung nilalagyan ng mainit na tubig na rubber, tapos ilalagay sa tiyan mo. Ano ba tawag doon? Comment niyo nga doon. So, yung rubber siya, yung goma yan, na lalagyan mo na mainit na tubig, ilalagay mo siya sa tiyan mo. Yung klase ng goma na yan, pag hinipan mo, ang tigas nun. So, kumbaga, ang lobo, yun yung vessel ng bata, yung sa matanda naman, yun na, yung matigas na yun. Kahit anong ihip mo doon, ang hirap nun, yung lobo. So, yun yung problema doon. Pag ganun, medyo mataas na yung pressure mo. No? Okay? Sana maintindihan yun. Okay. So the idea is you just have to understand what you're ganito. Naintindihan ko na yan coach bakit hindi pa rin nawawala? Bakit hindi pa rin nawawala kasi naka-program na siya sa utak mo. Every mo ginalingan mo ginalingan mo mag-nervyos, ginalingan mo yung parang piano. Kung nag-aral ka ng piano every day, kahit hindi ka na mag-isip, nangyayari lang yung piano, kaya mo i-piano yan. Lalo na kunyari mga 50 years ka na nagpa-piano, kahit hindi ka nag-iisip, gumanon ka lang, pagpa-piano ka kasi parte na ng katawan mo siya. Ngayon, anong gagawin? Every day, magkaroon ka ng awareness, kaya dapat may journal ka kasi kailangan talagang maisip mo yun. Kailangan magkaroon ka na rin, ito yung sinabi ni Coach Jeremy every day. Bukas, ganun ulit, nararamdaman ko, hindi, sabi ni Coach Jeremy, ganito, wala. Sa susunod na araw, nararamdaman mo na, hindi, sabi ni Coach Jeremy, ganito. Habang ginagawa mo yun, nagde-develop ka rin ng neuroplasticity. Kung dati, automatic takot, ngayon, dahil sa ginagawa mo siya, nagkakaroon ka awareness, hindi, okay daw yan, hindi daw dapat matakot. At aware ka, nagde-develop ka rin also ng neuroplasticity for that new learning. So ngayon, kunyari, ang mangyayari, patingin ka ng blood pressure, 140/90. Ngayon, ang reaction mo na, siguro dehydrated lang, kulang sa tubig. Ganun lang. Samantalang dati, 130/90, mamamatay na ako, Ngayon, dahil sa alam mo yan, everyday ka na nagpapa-blood pressure. Tingnan mo, wala pang 120, wala pang 120, wala pang 180. Kahapon taas ngayon hindi. Ganun ka na lang ngayon kasi alam mo na. Diba? Kasi aware ka So, kailangan ma-practice mo yan everyday. So, kunyari may tanong ka, alam ko na, ganun, ba't di pa rin nawawala? Kasi wala kang conviction, hindi ka naniniwala or naniniwala ka pa rin na may talagang sakit ka na hindi mo maintindihan, na hindi ma-diagnose. So kung ganun, kailangan talaga ng evidence. Ang evidence, halimbawa, 20 years ka ng ganyan araw-araw, kailangan pa bubulagta. Kung talagang pinagpipilitan mo may sakit ka, kailangan bubulagta. 20 years ka na. Yun. So doon naman papasok yung i-dispute mo. Kaya maganda rin talaga na may nakakausap kayo na professional, lalo na yung magagaling yung mga sa CBT. Magaling, okay? Kung gusto nyo kontakin,
hanapin yung video kung may CBT yung video. Nandun yung Facebook page na sinasabi ko, no? I-message nyo ako. Sabi ko nga, baka mahal talaga, pero pwede natin pag-usapan. I'm willing to help, kasi para doon naman yun para sa tulungan natin. Tulungan kita, tulungan mo ako. Pero kaso, ito pala, may experience ako last time. Alamang baka mapanood nyo rin itong video na to. Nagpa-schedule siya sa akin, tapos sabi ko hindi ako pwede kasi puno, pila. I-schedule kita next week. Okay, o sige, i-schedule ko siya next week. Ang usapan namin parang Tuesday ata. So yung iba, ina-accommodate ko kapag may mga, ay sir, hindi ako makakapunta, hindi ako makakapag-usap sa'yo kasi ganito ako pupunta. Okay, so naka-schedule na. Everyday may tao, minsan dalawa sa isang gabi, no? Minsan nakapagod din kasi yan, lalo isang oras ka nagsasalita, nakapagod din. So ganun. Nagpapagas ako. So ngayon, biglang nung umaga nag-message na ako, nasabi ko, ready ka mamaya, mamayang gabi, ganyan. Ano na yan, mga pangalawang talk na yan, o pangatlo, I don't know. Okay, hindi siya nagre-reply, pero seen. Okay, siguro baka dadalawang isip, etc. Aba, nandun na ako, ready na ako, umuwi ako ng maaga, sinet up ko na yung phone, lahat. So all the efforts, biglang hindi siya nagre-respond. Sabi ko, uy, ifo-forfeit ko na to ha. Although nilalagay ko yun pag hindi ka dumating at hindi ka nagsabi sa akin, ifo-forfeit ko yun. Bakit ko ifo-forfeit? Ibig sabihin ng forfeit, hindi mo na makukuha yung binigay mo. Bakit? Kasi dapat meron akong taong kausap doon sa oras na yun sinayang mo. Ibig sabihin, meron ako dapat makukuhang pera doon. Yung pera mo nga na yan, pinagbigyan lang kita Baka yung kausap ko na yan, libo-libo yung ibinigay sa akin noon. Pero ikaw, hindi. Sir, bigyan mo ako ng chance. Gumaganon siya. Bigyan ko daw siya ng chance. Sabi ko, hindi ko maintindihan yung sabihin ng chance mo na i-reschedule ko siya. Ibig sabihin, okay lang na mawalan ako sa araw na yon. Pero siya, gusto niya, intact pa rin yung pera niya. So, humingi siya ng tulong sa akin. Kailangan talaga kita, sir, ganito. Humingi siya ng tulong sa akin. Pero yung sarili niya, pero siya, hindi siya makapagbigay na ano niya ako, na nasira yung schedule ko at wala akong kinita dahil sa kanya, na dapat malaki sana yung kikitain ko kung hindi siya yung kausap ko sa ibang tao, kasi nga tulong lang ginagawa ko, diba? So yun, so gano'n na, kunyari pag-schedule kayo sa akin, make sure naman na pupunta kayo, kasi opportunity ko rin yon na makatulong at mabigyan ako. Gano'n talaga. Hindi mo kita pinipilit, huwag kang makipag-usap sa akin. Hindi kita kailangan. Okay, ganoon lang naman na idea. So yun, medyo na off lang ako, pero at least sinasabi ko lang to para maging sensitive kayo, kasi kahit sa ibang tao ganun, kailangan let's be professional. Okay, pero sabi ko sa kanya, kung gusto mo ako kausapin, pa-schedule ka na ulit. Ay, binalik ko pala sa kanya, yun yung kulang sa kwento. Binalik ko sa kanya yung bayad niya. Sabi ko, sige, ganito na lang. Sabi ko, nag-decide ako, I don't wanna talk to you anymore. Ito pera mo, akin na yung Gcash mo, ibalik ko. So binalik ko yung pera niya. So yan, sabi ko, pa-schedule ka na ulit kung gusto mo. I hope natuto siya dun sa ano. I'm sure naman siguro tuto siya. Okay, so with that, maraming salamat. Padaig daw sa Dr. Bye.